Tinukoy na mga kababayan ni Senator J.B. Ejercito kung sino yung mga administrasyon na nagpabaya dito sa issue ng West Philippine Sea. Pinangalanan na po niya. Medyo napikon-pikon na po yung senador. So itong mga administrasyon na to na sinasabi ni J.B. Ejercito mga kababayan, ito yung mga nakipagkaibigan. Yung iba pwedeng nakipagkaibigan, pwede rin nakipagsabuatan. Or posibleng nakipagkaibigan at sabuatan. For personal or official gains mga kababayan. Alam naman po ninyo, yung mga Chinese, mahilig mag-regalo. What? Di ba, mga kababayan? Bakit niya si Jingo yan nandyan sa picture, Mr. Maravillas? Hindi ko rin maintindihan. Mali yata yung Manila Times. Ay, mga taga Manila Times, ang kwento ninyo si J.B. Ejercito. Ang yung editor po ng Manila Times. I-check nga ninyo yung balita ninyo ngayon. Nagkakaya. Ang kino-quote ninyo sa balita na nagsasabi, si J.B. Ejercito, magkapatid sila, tama. Pero ang picture ninyo, si Jinggoy, sino ba talaga ang nagsabi? Sa bagay, pareha sila na nagsalita. Pero specifically, dito sa balita, Senator Joseph Victor J.B. Ejercito, yung sinasabi, Pakita ko po sa iyo, baka ma-fake news tayo. Joseph Victor J.B. Ejercito. Pero ang picture po ng Manila Times. Huwag kayong masyadong nagmamadali. Importante pa rin yung tinatawag na accuracy. Di ba? Dapat accurate yung ating mga information. Pati yung mga visuals. Yung mga pictures na dapat pinapost ninyo, dapat consistent siya. Kailangan pa bang lecture ko kayo? Common sense. Ang kwento ninyo si Joseph Victor J.B. Ejercito. Pagkatapos, ang picture ninyong ipapublish dito, si Jinggoy. Anong klaseng pagbabalita yung natutunan ninyo? Pero na-overlook lang siguro. Nagkamali yung nag-post mga kababayan. Pero ang sabi rito, si Senator Joseph Victor J.B. Ejercito yung nagsabi. But before kong ibigay sa inyo mga kababayan, yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po dito sa ating mga balita sa ating bansa. Huwag na rin po ninyong skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos po? Like and share na rin po ninyo nitong ating video. Nakakalito man niya talaga Mr. Maravillas diyan sa Senado, magkakapatid. Kung hindi magkapatid, mag-ina. Di ba? Ito yung politika dito sa ating bansa. Pamilya. Anyway, sabi rito, Senator Joseph Victor J.B. Ejercito on Tuesday, kahapon lang, said the administrations that succeeded the Estrada presidency, yung tatay niya, are partly at fault for not establishing a permanent base in Ayungin Shoal, dyan po sa West Philippine Sea. The senator said, the apparent failure of the Arroyo, kita ninyo, naka-NBN CTE deal kasi ito. At ngayon, babalik-balik doon, mga kababayan.
sa Beijing. Ulitin ko, sabi rito, the senator said, the apparent failure of the Arroyo. See the little girl? Aquino III. She panot. And, sino pa niya, Mr. Maravillas? Pangalanan mo na. The Duterte administration. Sabi ko sa inyo, hindi ako na nagsabi nito Nakasama dito si Mau Diggs. Mas lumala kay Mau Diggs po. The failure daw of these three administrations, Arroyo, Aquino, and Duterte administration, to do so had emboldened, yun na nagpa-embolden sa China, to continue its assertion of its claim over some features dito po sa West Philippine Sea. Kaya huwag kayong magturo, mga dilawan. Mga dilawan po, si Arroyo, dilawan. Si Panot, lalo na. Lahat ito barkada ng mga Chinese, mga dilawan. Yellow race, kaya ang tawag ko sa kanila, dilawan, kasi sila yung totoong dilawan. Sila man talaga. Sila yung nanggatong, mga kababayan, sa gulo dito sa Pilipinas, the political turmoil, kung bakit natalsik. Mga Chinese po. Si Coricong, Chinese. Si Cardinal Sin, Chinese. Yung mga businessmen na mga dilawan sa Makati, Chinese. Chinese! Binulag lang kayo ng religion. Binulag yung mga Pilipino ng religion. At sige, paniwala natin pa, mga kababayan, na barkada natin yung mga Chinese. Totoo ba na barkada natin yung mga Chinese? Ito po yung tanong natin, mga kababayan. Sabi ko nga, walang barkada, totoong kaibigan, mga kababayan, na pinagsasamantalaan niya yung kanyang kaibigan. Pag ang iyong kaibigan, pinagsasamantalahan ka, hindi mo yun kaibigan. Kasi ang kaibigan na totoo, tinutulungan niya ang kanyang kaibigan. Hindi siya nagsasamantala. Kung may nagsasamantala sa kanyang kaibigan, tinutulungan niya, dinidefend niya, hindi niya niyuyurakan. Makikipagpatayan siya sa kanyang kaibigan pag niyurakan yung kanyang dignidad. Lalo na kung kamkamin yung property ng kanyang kaibigan. Magkikipag-away siya. Yan ang totoong kaibigan. O ngayon, tanong ko sa inyo, what about the Chinese? Kaibigan? Kaya yung sinasabi po ni Mau Diggs na foreign policy niya, na a friend to all, an enemy to none, may problema yon. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba, kinontinue yun ni President Bongbong Marcos? Opo, kaya lang dinefine niya, mga kababayan, kung sino yung dapat na kinakaibigan natin. Sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, na lang niya sinasabi ng malinaw para hindi mabasa. Ginagawa na lang niya para hindi makapagsamantala yung iba. Di ba? Dapat di man lahat yung iyong mga nasa isipan ay sinasabi mo. Kasi pag nababasa ka ng iyong mga nakapaligid sa iyo, madali na sila'y magsamantala. Di ba? The fact na umiwas yung ating Pangulo, pero ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos magkipag-away. That is the foreign policy. Pero siyempre, pag may mga nagsasamantala na tulad ng nangyayari sa ngayon, siyempre, didistansya siya. Kaya nga po dumistansya yung ating Pangulong Bongbong Marcos
sa China at dumikit sa Amerika kasi alam niya, nagsasamantala sa atin. Pero hindi man niya inaaway. Di ba? That is a wise action, mga kababayan. Habang hindi niya inaaway, nagre-ready siya to defend the territory. Yan ang totoong leader na wise. Kaya sinabi pa rin niya na foreign policy ko niya, a friend to all, an enemy to none. Kasi ayaw man niya talagang makipag-away. But ready siya, mga kababayan, to defend the country. Yon mismo, not an inch ang ahayaan niya na makuha nino man, mga kababayan, na dayuhang by a foreign power. Iyan ang paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito, mga kababayan, tama ito na sinabi ni JB Ejercito, na-embolden niya. Kasi nagpabaya itong mga administrasyon na to, Arroyo, Aquino, Duterte administrations. Yun ang sabi niya rito. He again defended his father, former President Joseph Erap Estrada, whom the Manila Times columnist Rigoberto Tiglao claimed to have promised China to remove the grounded BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal in disputed waters. JB said, yun balita ng Manila Times, parang may problema. Nagdududa tuloy ako na baka hindi man si JB Ejercito yung nagsabi. Diba? Ay, mga kababayan, kasi hindi ko ito napanood. Tulungan na lang ninyo ako. Kasi nakakalito kayo. JB said, pero ang picture si Jinggoy. Lang iya kayo, Manila Times. But anyway, parehas naman sila nag-defend sa kanilang tatay. Diba? So sabi rito, JB said, Tiglao's statement is outright inconsistent with historical facts. Inconsistent niya. The BRP Sierra Madre was deliberately beached in Ayungin Shoal in November 1999 to serve the country's station in the West Philippine Sea. Ginawa ito ng kanyang tatay sa rekomendasyon, mga kababayan, ng mga security defense officials. Kasi nga, sige yung abante. Mga kababayan, creeping invasion yung ginagawa ng mga Chinese. Such an assertion is impossible given that it was President Erap himself who ordered the grounding of the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal, sabi po ng senador. Ejercito added that his father's decision niya was made in response to heightened Chinese encroachment near Mischief Reef. Instead of decommissioning niya the ship, President Erap acted on the recommendation of the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines, and deliberately, talagang intention po na isinadsad, deliberately grounded the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal to establish a temporary base for the Philippine military in the area in assert our territorial rights. So, hindi ka na magko-construct pa. May outpost na agad-agad. Anyway, pabulok na rin yung barko. Isinadsad na lang po doon. O diba? Kaysa mag-akot ka pa ng construction material. So, it was a very wise decision yung ginawa, mga kababayan, ng administrasyon ni Erap Estrada. Pero yung mga sumunod na administrasyon, wala, nagpabaya. Nakipagbarkada po. Kasi nadala doon sa mga promises na mga investments. Di ba? Habang nagpa-promise sila na maglalagak anya ng mga investments dito sa ating bansa, ayan pala, nananakop na ng ating territory.
So hindi makagalaw yung ating bansa kasi may regalo yung investments at malamang may more than investments pa. May diretso sa bulsa. What? Diba? Yung controversial na NBN City Deal, anomalous NBN City Deal during the Arroyo administration. Kaya magduda po tayo. Normal sa atin na magduda. Yung mga officials na pabalik-balik doon sa China at kaulay yung mga top officials ng Chinese government, Communist China, malamang nagsalok ng tubig. Kaya nga po pagbalik nila rito, imbis kumampi sa ating armed forces, ayun, minamali pa yung ginagawa ng armed forces at saka ng ating Philippine Coast Guard. Naging mga makapili. Malamang nagsalok. Yung mga mouthpiece po, ng, yung mga pro-China ngayon dito, malamang yun din yung iniisip mga kababayan mismo ni Commodore Tariela, yung Philippine Coast Guard spokesman. Yun ang sinabi niya sa isang interview. Kasi yun niya yung ginagawa ng China sa ibang bansa, malamang nangyayari rin dito. May salok-salok. Yung mga Chinese po, napakahilig magregalo. Kasi yung purpose nila sa pagregalo, para lumambot yung kausap nila kung ano yung deal na gusto nilang pasukin. Madaling sabi, mahilig mag-bribe. Diretsoy na natin. Mahilig po yung mga Chinese mag-bribe. Gaya nga dito sa Kwampo, malamang ang daming na-bribe yung issuance ng yan sa Manila Bay Reclamation na pinasuspend ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang bilis-bilis po ng issuance ng environmental for sale na. Kaya papaimbestiga po ni JB Ejercito sa Senado mga kababayan. Malamang maraming jumakpat po. Kasi mayaman yung China. Ginagamit nila mga kababayan yung kanilang wealth para lumambot yung kanilang mga kausap in exchange ng mga favors na gusto nilang makuha. And that includes mga kababayan, possibly, hindi malayo mga kababayan sa katotohanan itong issue sa West Philippine Sea. Yung papabaya lang sila. Wala lang silang gagawin. Pero may mga dumadaloy. So sabi rito, until recent years, there were no reported issues between the Philippines and China regarding this matter. It's only now that the Chinese government is asserting their ownership over the area. Sabi po ni Senator JB Ejercito, partly at fault are the subsequent administrations that failed to follow through on establishing a permanent base in that part of the West Philippine Sea and advancing our claim over these disputed waters. Kaya sabi niya rito, Mr. Tiglaos si Bobby Tiglao, kasi tinuturo yung tatay niya. What? Mr. Tiglao's column is patently inaccurate and distorts the reality of President Estrada's decisive actions against Chinese aggression. Sabi po ni Ejercito, it is thus imperative that Mr. Tiglao's column be rectified to currently reflect actual historical events. Dagdag mga kababayan ng senador. So sabi rito, the DFA said the Philippines had decided in 1999, panahon ni ERAP, to deploy a permanent station in Ayungin Shoal through the BRP Sierra Madre in response to China's illegal occupation of
Panganiban Reef in 1995. The BRP Sierra Madre, it added, serves as a permanent station for Philippine military personnel deployed to protect and secure Philippine rights and interest in the West Philippine Sea, particularly in Ayungin Shoal and its vicinity. So China last week claimed that the Philippines had repeatedly promised to tow away the grounded ship. Kaya yung challenge po ng magkapatid na Jinggoy at JB Ejercito Estrada, you name names, anya. Pangalanan ninyo kung sino ang nag-promise sa inyo na hatakin. Hindi man pinapangalanan po ng Chinese official. Sige lang ang daldal po nila. Propaganda. But anyway, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung may nakipagkasunduan niya. Pero sa pagkakaalam ko niya, wala. Wala man niyang ganon. Pero kung halimbawa may nakipagkasundo, may nag-promise, I am resending it. O, di tapos ang kwento. Pero kailangan pa rin nating malaman kung halimbawa totoo may nag-promise para ipako natin sa cross. Diba? Para makilala natin kung sino po ang Iscariote. Diba? Para makapag-ingat po tayo, pipili tayo ng mga leaders. Ayun pala, pro-China. Ay, ito. Maubos yung ating teritoryo niyan. Kaya sabi ko sa inyo, never again na pipili kayo, iboboto ninyo yung mga pro-Chinese. Huwag kayong boboto, lalo na kung Chinese. Hindi lang pro-Chinese, pati Chinese mismo. Di ba? Kasi siyempre, interest ng China. Kaya nga ito nangyari sa atin. Naglagay tayo ng Chinese president. Di ba? Masyado tayong nagpauto sa kanila. Brininwas tayo, mga kababayan. Nabulag yung mga mamamayang Filipino. So sabi rito, China last week claimed that the Philippines had repeatedly promised daw to tow away the grounded ship. Mga sinungalin tong mga Chinese na to. Ejercito and his half-brother, Senator Jinggoy Estrada, on Monday defended their father from Tiglaw's accusation. It is impossible. He will commit to remove the same from Ayungin Shoal. When was defending our territorial integrity considered ignorance? Tanong mga kababayan ni Ejercito. At least President Erap Estrada had the courage to fight for our sovereignty. Hindi yung isang leader mga kababayan na pinabura na tayo ng UNCLOS. Wala daw silbi yung desisyon ng UNCLOS. Kung ano yung posisyon ng Chinese government ni Xi Jinping na hindi nire-recognize, you just imagine. Pinaburan ka na nga. Pabor na sa iyo yung desisyon. Ayaw mo pang i-acknowledge. Yung China, hindi ina-acknowledge yung desisyon. Pati ba naman tayo? Pinabura na nga tayo ng UNCLOS. Pati tayo, ayaw din nating i-acknowledge. Anong kalukuhan yan, mga kababayan? You see? Kaya mag-isip-isip po tayo, mga kababayan. Yes, sabi niyan, at least si President Erap had the courage to fight for our sovereignty. Unlike them, referring to the Arroyo, Panot, and Duterte administration. Yeah, sabi rito, hindi na ako nagsasabi po. Unlike them, who paved the way for NBN-CTE, the first salvo of Chinese intrusions in our country, he added without elaborating. Alam na,
Sino yung nagkinabang po? Panahon nito ni Arroyo, yung NBNCTE. Doon nagsimula po. Jinggoy labeled as stupidity and complete lie the assertions made by Tiglao that a past administration broke a promise made in 1999 to remove the stranded BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. These allegations anya put forth by Mr. Rigoberto Tiglao have raised concerns about the integrity of our nation's sovereign rights and our commitment to safeguarding our territorial integrity. So yung diin mga kababayan ni JB at Jingo Ejercito, siyempre, kay The Little Girl. Kasi si The Little Girl, yung dahilan kung bakit hindi nakatapos ng ng torno, yung kanyang tatay, 2 years lang po, inagaw ni The Little Girl. Na barkada ni Inday at barkada din ni ni Maudigs. Inagaw, kaya yung diin niya, ang minention niya, mga kababayan talaga, yung NBNCTE. Pero sabi niya, mga kababayan, ito anyang 3 administrations na to, ito yung nagpabaya, Arroyo, Panot, Duterte administrations. Kaya ito tayo ngayon. Ano ngayon masasabi nitong mga binanggit ni JB Ejercito na mga administrasyon na nagpabaya? Ano kayo ngayon? So sabi niya rito, such claims that a former president had promised to remove a vessel that symbolizes our presence in assertions of our rights in the West Philippine Sea is a matter that deserves thorough scrutiny and rigorous analysis, he said in a privileged speech entitled The Worthiness of BRP Sierra Madre delivered on the Senate floor. This plot twist in the continuing saga on our country's territorial claims over the West Philippine Sea came 2 weeks after we adopted Resolution 79, strongly condemning China's continuing harassment and its persistent incursions in the West Philippine Sea, he added. The senator who heads the Senate National Defense and Security Committee said, the quest to claim portions of the Spratly Islands as part of Philippine territory can be traced back to former President Ferdinand Marcos Sr.'s time in office. Duda talaga ako na hindi si JB Ejercito yung nagsalita po, kundi si Jinggoy. Kasi yung chairman committee ng defense, si Defense and Security, si Jinggoy Estrada po. Inalo kasi po yung kwento dito, referring to the brothers. But anyway, hindi na importante kung sino sa kanila. Parehas naman po silang anak ni dating President Estrada at sabay din sila mga kababayan na nag-defend sa kanilang tatay. Hindi na importante yun. Ang importante rito, yung pag-expose nilang magkapatid kung sino dapat ang dapat nating papanagutin ng mga mamamayang Filipino. Di ba? So, itong claim na to mga kababayan, sabi ng senador, can be traced back during the time of Apo Lakay. Kaya Marcos lang po talaga ang sakalam. Di ba? Jinggoy also said Marcos recognized the island's strategic and economic significance considering that some of these islands have lucrative potential oil and gas deposits. He added that in the 1970s and 80s, the Marcos government gained control of Kalayaan Island Group. When it took over Lawak, Pag-asa, Parola, Likas,
in Kuta, and later on Panatag, Panata in Rizal. Those audacious undertakings anya were continued by the Estrada administration, sabi po ni Jinggoy ng kanyang tatay. He also said the grounding tactic, which has significant symbolic and strategic value for Philippines' territorial claims in sovereignty in the West Philippine Sea, was carried out under his father's leadership. The senator cited the fall of Camp Abu Bakar, the Moro Islamic Liberation Front's second largest camp, as the culmination of the Estrada administration's all-out war against the MILF and a proof of my father's strong resolve to assure internal and external security. Ito yung kinikwento ko sa inyo last time. Na si Erap lang ang nakagawa noon. Pinaatras ng ni Clinton. What? Now President Ferdinand Marcos Jr., the senator said, is continuing what his fathers started, fortifying the country's stand in defending and protecting the territorial integrity of the Republic. Talagang Marcos lang ang sakalampo. Marcos lang ang pwede nating pagkatiwalaan pagdating dito sa bagay na to, mga kababayan. May totoong paglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino in protection sa ating territorial integrity totoo. Hindi yung gustong gawing province yung Pilipinas ng China. Di ba? This is why the promise to remove the BRP Sierra Madre in Ayungin is a big lie. This strategy was planned by then Defense Secretary Orly Mercado in the armed forces of the Philippines in order to fight what the called creeping invasion of China. Can we just simply abandon BRP Sierra Madre in Ayungin? As I have said, it defies logic, Mr. President, sabi po ni Jinggoy. In Philippine submission to Permanent Court of Arbitration in The Hague, he added, we reported sightings of Chinese government vessels as well as unidentified aircraft in the vicinity of Ayungin Shoal as evidence of their aggressive actions within our territory. The senator said the arbitral tribunal in its 2016 ruling declared that the Mischief Reef, which is in the Spratly Islands and the Ayungin Shoal, are within the exclusive economic zone and continental shelf of the Philippines. The PCA, in its ruling, said China has failed to exhibit due regard for the Philippines' sovereign rights in its exclusive economic zone. Estrada noted that the decrepit 80-year-old landing ship tank BRP Sierra Madre, a commissioned ship of the Philippine Navy, no matter how rotten-looking and unseaworthy, is an extension of the territory of the country. So for 24 years now, Estrada said, the nation has not heard of any effort to undertake other measures in continuing and fortifying our country's stronghold in the West Philippine Sea. We have been kept by our neighbor China in various forms of bullying, harassment, while they continue to build structures in these disputed areas. Kasi po, yung mga sumunod kay Era po, mga hindi lang kaibigan yata, kasabuat. Hindi lang nakipagkaibigan, nakipagsabuatan. Not for the interest of our country, but of China, mga kababayan. Estrada said in his speech that Tiglao based his claims on the 2022 book of Gregory Poling, an analyst specializing in Southeast Asian political and security issues, offering no other information. How can we consider a passage in a book that claims former President Estrada vowed to remove the BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal at the request of the Chinese government as unquestionable truth?
Estrada said even the confidential memorandum anya of then Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario addressed to then President Benigno Aquino III, which Tiglao mentioned in his speech, was ambiguous as it merely stated that the Chinese side claimed that the Philippine authorities promised China that they would immediately remove the stranded vessel. I am quite certain anya that my father made no such agreement, even verbally, to anyone, to any Chinese official during his incumbency. Sabi po niya, sabi ko nga mga kababayan, kailangang pangalanan ninyo, that is the challenge sa Chinese official. Pangalanan ninyo, sino sa amin dito, para malaman namin kung sino yung mga Iscariote. May mga Filipino officials pabalik-balik dyan. Isa ba sa mga pabalik-balik dyan? Or nandito lang para hindi alata? Di ba? May inutusan lang. Ano mga Chinese? Ito na yung pagkakataon ninyo. We have our freedom of the press and freedom of expression dito sa amin. Pwede nga kayo na magsalita ng propaganda tulad ng ginawa ng opisyal ninyo. Pero sa inyong bansa, bawal. Pero dito sa amin, inaya namin kayo na maglabas ng mga kasinungalingan ninyo. Anyway, hindi man namin pinapaniwalaan yung narrative ninyo. So sabi ni Jinggoy, and I can back up my claims as I have earlier said that former Senator Orly Mercado, along with Navy officials, came up with the idea of running aground some of the World War II era LSTs or landing ships, tank, Sierra Madre to stake Philippine claim and establish a presence in the Kalayaan Island Group during a command conference of the armed forces anya. Unlike Mr. Tiglao, I could easily verify this information from Senator Mercado himself, and he attested that there was no such promise made to China. And if indeed there was such an arrangement, how come there was relative peace in the West Philippine Sea during the Arroyo administration that spanned 9 years? The Arroyo administration was conspicuously silent in asserting our sovereign rights over issues concerning the West Philippine Sea. May NBNCTE deal. They could have kept up the momentum gained by the Estrada administration in pursuing a comprehensive strategy or plan of action to reinforce our country's territorial claims, sabi po ni Estrada. Alam na ninyo kung sino yung mga udas. Udas talaga niya, Mr. Maravillas. Iscariote na lang para hindi masyado alata. Di ba? But anyway, dagdag ko na lang po itong balita sa inyo. Kasi yung isang dating broadcaster po, vlogger na siya ngayon. Kilala niyo si Jason Za. Na kulong, mga kababayan. Sabi dito sa report ng Manila Times, Jason Za arrested for illegal recruitment. Tapos, large scale, syndicated, estafa, and large-scale illegal recruitment. Matagal na to. Several days na, mga kababayan, nangyari. Kaya lang tinago siguro. May mga connection din siguro itong si Jason Za. Siyempre, matagal siya sa media. May mga kaibigan din siguro. Ang sabi, palalabas ng bansa, papuntang Hong Kong. Ang duda baka gustong tumakas, ayun na intercept po. Inaresto at tinurn over po sa NBI. So sabi rito, Sonsa's arrest was confirmed by National Bureau of Investigation Assistant Director Glenn Ricarte on Tuesday. Ricarte said Sonsa was scheduled to depart for Hong Kong on July 18. Matagal na when immigration officials took him aside
at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 for an interview. O yan po, mga kababayan. The former broadcaster was later prevented from boarding his flight after he was discovered that he has a pending case of estafa. The Bureau of Immigration also learned that an active warrant for syndicated and large-scale illegal recruitment has been issued against Sonsa. This prompted the BI to detain him temporarily. Sonsa was eventually transferred to the custody of the NBI, sabi po ni Ricarte. He is now detained in the Quezon City Jail quarantine facility in Payatas, where he was transferred on August 3. No, matagal na, August 3 pa. Syndicated or large-scale illegal recruitment is a non-bailable offense. Kaya kulong siya. In 2004, Sonsa ran for the Senate under Action Democratico, natalo. He lost the election but later became UNTV station manager. Mga kababayan. In 2010, he filed his candidacy for Vice President. He ran under Kulusang Bagong Lipunan but also lost. Sonsa is best known as co-host of the popular talk show Mel and Jay and later partners Mel and Jay, both with broadcaster Mel Chanco. Alam po ninyo, personal kong kilala itong si Jay Sonsa kasi 1995 po. Pumunta ako ng DCMM diyan sa Manila to promote our Ibalong Festival. Siya yung nadatnan ko po. So, nakapag-guest ako sa kanyang programa, Mel and Jay, sa radyo, sa DCMM, 1995 po. Pero, nang pumunta ako doon po, mga kababayan, wala si, absent si Mel Chanco, si Jason sa lang yung nandun. Madaling sabi, pinagsalita ako ng mga 5 minutes siguro, pinagpa-promote niya ako. Maraming nga, nakikinig na Bicolano, mga kababayan, nagsipagtawagan sa akin. What? Di ba? Then after my guesting, mga kababayan, napansin siguro yung pagsasalita ko. Parang niyang broadcaster din ito. Di man ako nagpagkilala na broadcaster. Ayun. Pinasundan ako sa kanyang personal assistant. Sabi sa akin ng personal assistant, na pababa na po ako. Yung old station ng DCMM, yung hindi pa yung bagong building nilang malaki. 1995. Pero under construction na yung malaki. Nandun pa sa tabi, mga kababayan, yung old station ng DCMM po, diyan sa Mother Ignacia, yung hagdan po, gawa pa sa kahoy. Yung mga noong pagpanahon. Sabi sa akin ng personal assistant ni Jason sa, Sir, pinapatawag ka ni Sir Jay. Sabi ko, bakit ikako? Ayun pala, mga kababayan, may offer sa akin. Sabi sa akin ni Jason sa, Mr. Maravillas niya, baka gusto mo magtrabaho dito sa amin? May bakantian niya sa amin, sa newsroom niya. Kailangan namin ng news writer. Pwede ka niya? Na-shock ako. Sabi ko, pag-isipan ko muna kasi right now, production manager ako sa aming istasyon sa Legazpi City at incumbent municipal councilor ako. Ganun ba niya? Pero siguro ikako, pwede naman ako na mag-shoot ng mga balita galing sa Bicol. Kasi alangan man mag-resign ako sa dalawa yung trabaho ko dito sa amin, elected municipal councilor ng isang ng Daraga Albay at saka as a production manager ako ng aming istasyon. 25 years old yata ako noon. 25. Ay hindi, mga 26 na din siguro. So yun ang simula, mga kababayan. For 9 months, short-lived lang siya kasi napag-initan ako rito sa amin. Nagselos, mga kababayan, moonlighting daw ako. Nagsushoot-shoot ako ng mga reports sa DCMM sa programa ni Kabayang Noli, yung morning program niya. Nagsushoot-shoot ako dyan ng report, mga kababayan.
every morning, naging kwan po ako ng DCMM noon, naging regional correspondent for Bicol. Minsan, pag may nakapag-report nga din ako kasi Bagyo, yung telethon sa programa ni Ate Shawi. The Sharon Cuneta Show. Ayun. Pero short-lived lang po. Iwan ko kung natatandaan pa ako ni Jason sa. Kaya medyo nalungkot din tayo, mga kababayan. Yung kaso pa naman, medyo nakakahiya. Istapa, di bali libel. Di ba? Yung kaso istapa tapos illegal recruitment. Anyway, yung mga abogado naman niya, siyempre, nagre-ready na rin siguro, mga kababayan, ng defense. Pero siyempre, nakakalungkot at nasyak tayo sa nangyari, mga kababayan, sa kanya. Paminsan-minsan po, tinitingnan ko siya sa kanyang mga vlogs. Kaya pala nawala. Sabi ko, nagbakasyon yata. Patakas na pala. Hindi man siguro. Iwan ko kung bakit siya palabas ng bansa. Yung duda po, baka patakas, mga kababayan. Ito siya ngayon, mga kababayan. Anyway, that's life. Paminsan talagang ganon. Pero sabi natin nga, just like other personalities na kilala natin, including Bantag saka ni Tebes, and that is, sa husgado po, sa ating batas, until proven guilty beyond reasonable doubt, innocent pa rin po ang isang tao. So, tingnan natin kung, subaybayan natin kung ano yung kahihinatnan ng kinakaharap, mga kababayan, na kaso ni Jason Sa. Ayun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang po, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.